Okay, magandang araw mga kabadyans, no? So ito, isang problema na naman na facelift edition, ito yung 3-in-1, yung 2023 model. So ang problema nito hindi mo mabirit ang silinyador, no? So ayan, at tapos naka-check engine. So ayan mga kabadyans, no? Okay yan mga kabadyans, no? Kapag sinisilinadoran mo, parang mamamatay ang makina. So, at naka-check engine. Siyempre, kailangan natin itong i-diagnose, no? Para may reference tayo kung ano yung ating dapat i-repair, no? So, ayan mga kabadyans. So, dinadiagnose na natin yung unit. So, hintay lang natin na mag-read yung ECU, no? So, ayan, tatlong code yung kanyang inilalabas, no? So, nire-read na niya. So, manifold absolute, no? Tapos throttle pedal. At ayan mga kabadgets yung kanyang error code, no? So yan yung ating i-repair, no? So doon ito natin pupuntahan sa likod sa may throttle body. So ito yung kanyang throttle body, no? So ito yung sa stepper motor. Ito nga pala yung 3-in-1 sensor, no? So ito yung dalawa lang yung nakalagay doon sa throttle body, isang actuator at saka yung TMAP sensor. So yan yung ating ang titingnan natin dito ay yung socket ng map sensor, no? O yung T-map sensor, ito yung 3-in-1. So dito siya itinuturo ng ating diagnostic tools. Dito nagkaroon ng problema, no? So kinakalas ko muna yung mga socket para alwan nating ma-repair yung problema dito sa connector ba o yung sensor. So ayan mga kabadyans, no? So itong tinatanggal ko, ito yung socket dun sa ating temperature engine sensor. So ito yung socket ng map sensor. So ayan mga kabadyans, no. So meron isang putol na wire, no. So yan yung problema. Kaya yung andar niya, umaandar naman siya, may minor naman siya. Kaso pagka binigyan mo ng gas, namamatay, no. So ayan. So ito yung ating i-repair. Meron siyang putol na wire, no. So yan yung problema ng unit. Kaya kapag sinilinyador mo, parang mamamatay yung makina at hindi mo mabirit. So ito yung socket ng TMAP sensor, no. So ito yung 3-in-1. So sa pagre-repair nito, hugutin muna natin itong lock. Tapos susungkitin na natin yung pin, no. So itong sensor na yung pin na may putol. So yun yung ating re-repair. So ito yung tinuro ng ating diagnostic tools, kaya dito tayo magre-repair, no. So napakalaking bagay talaga ng ating diagnostic tools. Kahit mumurahin lang, meron tayong reference para kung ano yung ating re-repair, no. So ayan, inilalabas ko na yung pin na may putol na wire, no. So susungkitin lang natin yung lock doon sa pinakabutas niya para lumabas yung pin. So ayan mga kabadyans, no. Tapos dudugsungan natin to ng wire dahil wala naman tayong available na pin nito. So kailangan lang nating i-repair, na. So ayan mga kabadyans, yung naputol na pin do sa connector, no. So ayan, hinihinangan ko ng wire para madugtungan, no. Para siguradong hindi siya bibitaw. So ayan mga kabadyans. So tapos babalutan natin ng shrinkable tube yan para hindi siya mag-leak. So ayan mga kabadyans, yung ating hinihinang na wire. So kailangan lang natin itong i-repair dahil wala naman tayo nabibiling socket na ganito, no. Okay, yan mga kabadyans. So ibabalik na ulit natin doon sa connector yung kanyang pin, no. So balutan lang natin ng shrinkable tube para meron siyang shield. So yan yung problema mga kabadyans kapag ganun na pag binibirit, sinisilinadoran mo, akala mo mamamatay yung makina, no? So hindi mo mabirit. So minsan naman maganda ang minor niya. So okay naman ang minor niya, kaso ang problema kasi sinisilinadoran mo parang mamamatay. So yan yung problema. Yung socket ng TMAP sensor meron din ng isang putol na wire, no? So ito yun, yung kulay pula na may guhit na itim, no.
So ito yung kanyang naging problema. So ayan mga kabajads. Okay yan mga kabajads, no? So tapos na nating idugtong yung wire, no? So tapos na nating i-repair yung kanyang wire na naputol. So babalutan na lang natin ng electrical tape, no? So ayan mga kabajads, kapag ka nag-check engine yung inyong unit, mas mainam na ipa-diagnose na para malaman natin kung ano yung nagiging problema. So minsan merong nag-MIL o umiilaw ang check engine pero hindi naman naapektuhan yung andar. So ito naman apektado yung kanyang pag-idle, no? So hindi niya mabirit yung makina at malamang sa malamang na hindi ayaw humatak nitong mga ganitong issue. So ayan mga kabadgets, yung mga simpleng tips kung paano natin ito-trouble yung ating unit. So mas mainam talaga na meron tayong diagnostic tools para may reference tayo kung paano ang gagawin natin sa ating unit, no? So ayan mga kabadgets, i-delete ko na yung ating error code ng unit, no? So tapos papaanda rin natin yung unit kung magbabago ba yung kanyang idling, no? So ayan mga Bajaj, yung mga simpleng tips tungkol sa ating Bajaj RE kapag nagkakaroon ng check engine, no? So mas mainam na i-diagnose natin para malaman natin kung ano yung ating i-repair. So ayan mga Bajaj. So ayan mga Bajaj, no? So okay na yung unit, maganda na yung RPM niya, no? Maganda na yung kanyang idling. So tapos nawala na yung kanyang MIN. So ayan yung mga simpleng tips tungkol dito sa ating unit na kapag ka nag-check engine, no? So ayan mga Bajaj.